Instead of you dwelling in the what if, you have to discover what that what if is. Okay, kung meron sana akong sana sa crush ko, sana siya na yung maging last girlfriend ko. Oh my God. Feeling ko kung ex mo ko, love mo pa din ako. Wow! Napaka! Hindi ko naman hinahangad na piliin ako ng maraming babae. Isa lang. Okay na. Isa lang, Danny. Isa lang. I'm usually a type A. I know, I am a type B in life. Alam mo yung type A, type B na people? Iba yung terms, iba yung tawag sa amin. Anong tawag sa'yo? Yan yung ano, di ba? Organized. Yeah, Tama ba? type A, organized. Ano yung sa'yo? May iba kaming tawag, mas specific siya. Oh. Meron kami tinatawag na promoter, supporter, analyst, controller. Nakakainis! Hindi Di ba, ko- nasa libro yan? Ano yung... Medyo advanced kasi ako mag-aral eh. Pag nasa libro siya, tapos feeling ko kulang pa rin, hindi ko siya naintindihan. Nag-research pa ako. Basta ako type A, type B lang. So sa life, usually type B ako. Pero sa podcast, type A ako. So before ako makipag-usap sa guest, meron na yung title. Okay. May outline ako usually. Kasi gusto ko, simula pa lang ng podcast, alam na nila kung ano yung tutumbukin namin na questions. Okay. Pero ngayon, wala. Congrats. Hindi ko alam. Kasi, for context, hindi pa kita na-introduce, di ba? So, for type B ng episode ito. But hello guys, I'm here with the one and only Lambing King. Lambing King? Parang pangit mo. Nung nakita ko Ang na pangit pakinggan. Parang aning king, Lambing King. But he makes content online, a lot of content, almost every day. I cannot keep up. And we are here with Mr. Mello Aguilar. Hello guys. Parinig mo naman yung good morning voice mo. Sorry, isang tao lang makakarinig. Wow! Nakakainis! Okay. Wala akong sakit ngayon eh. Pag may sakit yun ang maganda. Ikaw ba yung type na pag nilalandi mo, kinakantahan mo pa sa voice message? Hindi. Hindi? Hindi. Voice message? Oo. Hindi. Pero may nakita akong content ka, nag-gitar ka. Sa personal ko, mas gustong unang mapakinggan niya akong kumanta. Nakagawa ka na ng kanta para sa babae. Tinry ko. Wow! Pag in love, ganun, no? Tinry ko. Kasi wala pa, dati before nung meron akong jowa, wala pa akong budget eh. Aha. Pero medyo creative ako lumandi. Aha. Tapos mag-anniversary kami nun. Tapos naisip ko, sulatan ko kaya siya ng kanta. So, Wow! tinry ko siya sulatan. Sabi ko, okay, not for me. Mahirap pala gumawa ng kanta. Hindi pala siya basta-basta. Grabe, kakaiba yung mga artists, no? Oo. Kasi we have a common friend, si Jada. Shout out Jada. Nag-guest ko na rin yun dito sa podcast. Sobrang galing, sobrang talented. Anyway, so basically, naisipan kong i-guest ikaw. Thank you so much. Oh my God, it's a privilege, right? It's a privilege. Buti naman na-invite na ako dito. Last year ko pa to. Hoy! Pero, tinry ko na siyang i-invite sa ibang content dati. He's just somehow a very private person. Well, private yeah. person. Yeah. Magugulat na lang sila kasal na ako. To that level. Pero yun yung way mo pag-manifest, no? Kasi kinakontent mo yun eh. Hindi ko sasabihin kung nagmamanifest ba ako or unti-unti ko nang ini-introduce na ikakasal na ako. So, bahala na kayo kung maguguluhan. Ang hirap pag pinapanood mo yung content ni Melo, tapos kasama mo siya in real life. Kasi hindi mo alam kung may punchline ba, kung seryoso ba siya, ano ba? But, ayun, anyway, we don't have a title yet for this episode. So, kung ano man yung mapag-uusapan namin when it comes to, of course, lande, love, or relationship related. In this episode of Landian with Danny, you're gonna know. Hey there, my flirty butterflies! Welcome to the first and only flirting focused podcast in the Philippines, Landian with Danny! So again, I'm here with Mr. Mello Aguilar. He's a content creator. And ano kong ginagawa mo sa life? You have a full-time job, right? Madami akong ginagawa sa Marami buhay. siyang ginagawa. Hindi ako babanat. Okay. Marami akong ginagawa so, sa buhay. ano yung mga ibang ginagawa mo na? Mostly naman legal lahat. Yun yung sure ako. Na-share ko na rin sa ibang podcast yung lahat ng pinagagawa ko.
Pero okay nang ma-introduce ako for this episode na Gusto ko ibang side naman. Pakita mo. yung soft side. Yes, yung soft side. Content creator lang ako. Full-time content Okay. creator. Okay. Ito, pumili ka na lang. Yan, gamitin na natin yung Oh, cards so mo. basically, I have cards here. Itong cards na to, alam mo yung parang comfort cards ba? Yung ba may mga nabibiling ganun online. Tapos nung nagkaroon ako ng parang community meetup last November, gumawa ko ng Landian with Danny version. So, yan. Pili ka. Actually, nasagot niya naman yung iba dito. Para Sana sa inyo. pinapili mo man lang ako ng ganito. Ay! Hindi kasi mo nag-iisip ngayon, Melo. This episode, by the way, is before Valentine's. Para Okay. lang may kahit pa paano flow tayo para sa mga single. Kung gusto mo magkaroon ng date sa Valentine's, panoorin mo to. Wow. Oh, ano yung question? What's the most delulu Yan but na naman. fun thing you've done for a crush? Be honest. Delulu. Bawal mag-iba. Bigyan mo nga ako ng sample sagot sa tanong na to. Delulu. Ay, yung sa sobrang delulu mo, akala mo gusto ka rin niya. So, there was a time binilan ko siya ng shake from Salad Stop. Tapos parang, Tapos, wala lang. After namin mag-workout, binigay ko yun sa kanya. Tapos, wala lang. Feel ko kasi may something. Tapos akala ko, he would eat with me. He would like take the shake with me. Pero pagkabigay ko sa kanya, umalis na siya agad ng gym. Parang delulu but fun. Hindi pala yung delulu but fun. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin kasi Bakit? Please! kapag feeling ko nagiging delulu na ako, kinakat ko yung pagiging delulu ko. What? Sa Ay, gumigising ka na sa panaginip mo. Tsaka. Yes. Yes. Parang, gising na. Hindi, as much as possible, personality ko na pagdating sa love relationship, pinipili ko maging logical. Which is, minsan hindi siya tama, no? Pero, yun No, but that's the right way for you not to hurt your feelings. Yeah. Pero you're taking the fun out of it. Yun nga, yun yung problema. Okay lang kasi bata pa naman ako. Pero wala akong maisip ngayon na ano yung mga delulu na pinagagawa ko before. Even nung mga high school pa ako, parang... Panganay ka ba? Hindi, bunso. Bunso ako. Wow, for bunso, you're interesting. Okay, nakat ko siya. Hindi ko alam. For some reason, ang sarap niya i-next question. Kasi wala akong masagot. Ito parang gusto ko sagutin. Sige. What's your biggest what if or sana pala moment sa crush mo or ex-crush mo? Sa crush ko. Oh, may crush. May crush ka ngayon. Wala? Wala. Okay. Meron akong crush. Feeling ko naman lahat. Crush lang naman eh. Sana kasi yung Tinatanong kita kanina kung anong gusto mo mag-usapan hirap kasi bago kami pumunta dito ni Daddy, nagkwentuhan na kami. Ginawa ko Sa siyang passenger princess, na yan. guys. Masyado kasi siyang secretive, guys. Mysterious. Kasi ang pumapasok sa isip ko ngayon, Mm. wala akong what if sa crush ko. Kasi ginagawa mo. Like inaalam mo yung what if. Andun ako sa what if moment. Tama ba? Andun ka mismo. Kasi di ba nakwento ko sa'yo kanina sa kotse. Sorry guys sorry. Nakwento ko sa'yo sa kotse, di ba parang meron akong decision na yung ano nga. Pwede ko siyang what if lang eh. Pero kasi ginawa ko yung what if na yun. So the landi tip there is, instead of you dwelling in the what if, you have to discover what that what if is. Yeah, Oo. Kasi, kunyari, crush mo siya ngayon, tapos wala kang ginawa doon sa what if, tapos after 5 years, babalikan mo yung thought na parang, what if pala, ginawa ko yun, may mangyayari. So ina-actionan mo yung mga bagay-bagay. Oo. Wow. Tsaka wala rin akong what if sa mga past relationship sa mga ex. Kasi feeling ko lahat naman mostly nang naging ex ko, past relationship, nag-full out naman ako. Wow. How many exes have you had? Yung seryoso, yung hindi Ay, seryoso. hindi, nakita ko niya. Viral yun. Tatlong Tatlong ex. Ang dami na. Okay, kung meron sana sa crush ko, sana siya na yung maging last girlfriend ko. Oh my God. Okay, ipipray natin yan. Are you looking for a wife na talaga? Gusto mo yung next mo, last mo na? Yeah.
Okay. Okay. Same. Kasi kung hindi na ako magjojowa. Talaga? Hindi muna ako magjojowa. Oh, for a long time. Pero alam mo, naging ano ko yan, parang lately ko lang yan na-realize sa sarili ko. Kasi yung mga past relationship ko, pag pumapasok ako sa isang relasyon before, medyo open pa na kung tayo sa dulo, edi tayo. Kung hindi, edi hindi. So, ganun siya for the past relationship ko. Pero naniniwala ka ba na for guys, pwedeng mag-date ng iba't ibang babae hanggat wala pang exclusive label sa isang babae? Oh my gosh, sa akin nakasalalay yung mga kalalakihan dito sa tanong na to. Naniniwala ako as long as clear yung communication sa mga babae. Okay. Totoo Maybe. naman. Kasi ganun din naman ang sinasabi ko sa mga girls. Pwede kang makipag-date sa iba't ibang lalaki as long as sinasabi mo na nakikipag-date ka rin sa iba. Okay. Dapat clear. Valid. Okay. Ano yung perfect Valentine's date for you? For me, perfect Valentine's date. Ako kasi, I'm the type of person na masalita talaga. Okay. So, gusto ko na date, nag-uusap, like, I'm getting to know the person. Kung mapapansin ng mga tao manonood ng vlogs ko sa 25 dates from 2025 at 25 years old, lahat yon super daming conversations. Like, hindi lang siya basta-basta montage na naglalakad kami or nagta-time zone kami. As in, nag-uusap talaga kami. Kasi, ako na in love ako kapag mas nakikilala ko yung tao. And the more na nakikilala ko siya, mas nagugustuhan ko siya. Perfect for me is siguro a walking date. 10,000 steps. Wow. O, di ba, productive. Nakilala mo na siya. May physical activity ka pa. Pero gusto ko, while walking, may view. I love either stars or city lights. Sobrang simple ko lang i-please. So, like, walking in the city, for example, BGC, very safe place to walk. Or walking sa may beach na walang light pollution, so kitang-kita mo yung stars. Manila Bay. Parang ayoko yung amoy. Sorry. Ayoko yung amoy Pero siguro Boracay. Boracay. Ay, hindi. May light pollution sa Boracay Siguro some beach in Siquijor na wala masyadong light pollution. Walang light pollution pero may aswang. Hoy, hindi. Wala. Hindi, joke lang yun. Pero yun, with stars. Ikaw, perfect Valentine's. Ito yung perfect Valentine's date sa akin. Pero hindi ito yung gagawin ko pag nagka-jowa ako. Okay. Kasi feeling ko mag-a-adjust ako sa kanya. Okay. Good answer. Feel ko ikaw yung yes, dear na boyfriend. Ano yung yes, dear? Yes, dear. Lahat na lang sasabihin ng girlfriend mo, yes, dear. Hindi maangas ako. Okay. Hindi I'm the man. Yeah. Alpha male. Ano yung ano mo? Gigising ako, magpi-PS5 ako, tatanong ko na siya, ready ka na ba? Saan tayo pupunta? Magka-coffee lang tayo, magdi-dinner lang tayo. Tapos, after ko mag-PS5, breakfast, mag-aayos, magbibihis, okay, mag-ready ka na. Pwede ko siyang daanan ko siya, ready ka na? Kung natatawa. Kinukwento ko yung detail by Okay. Para ko nagbabasa ng libro. Audio book. Babanat ako. Oo. So, yun, dadaan kami. Pwede kami mag-BGC anywhere, mag-dinner kami. Pero magugulat siya na, uy, bakit parang lumalayo na tayo? Hindi na to BGC, parang lumampas na tayo sa BGC. Hindi, okay lang. May nalaman pa ako ibang lugar kung saan tayo pwede mag-dinner. Tapos papi, uy, teka lang, bakit nasa C5 na tayo? Ganyan. Tapos Lakad lang magugulat yan? siya. Hindi. Drive. Car, ganun. 20k steps na isa. Hindi So, drive kami, ganyan. Road trip, patugtog ka muna, ganyan. Tapos magugulat siya, ala, bakit tayo nasa NAIA? I got you a ticket, lilipat tayo. Wow! Going where? What's your dream date destination? Magdi-dinner lang kami sa Singapore, tapos uwi na kami agad. Taray. Good job. Fantasy ko yun, ganung level na. Oh my gosh. As in, Tapos uwi na kayo pagkatapos. na para ma-experience niya na, hala talagang nag-dinner lang tayo dito, no? Para lang masabi na nag-Singapore kami para mag-dinner. Na kahit masakit sa bulsa ko yun, pumunta lang tayo dito sa Singapore para mag-dinner. It's not a Galante big pala. deal. Not bad. Buisit. Oh my gosh. Parang yung mga, mahilig ka ba magbasa ng mga Wattpad, ganun? Hindi ako mahilig magbasa. Siguro kung meron ako landi tip for the boys. Strategy kasi ito na
kapag meron kang something na ibibigay, pwede kang magplan ng dates, ganyan, dates or bibigay na gift or something, lagi mong ipapaisip is yung parang minimum requirement lang. For example, sa date, ang minimum requirement lang, mag-dinner tayo sa magandang restaurant. Gift, gusto ko lang ng sapatos, ganyan. Pero lagi mong ibibigay yung... Exceed mo. Yeah. Mas mataas dapat yung ibibigay. Okay, so in short, huwag kang magde-date kung wala kang budget. Mas masaya mag-date pag may budget. Kaya work hard. Nung wala pa akong budget, creative ako makipag-date. So, Paano? meron akong nag-anniversary kami. Shit, ayoko tong ikwento sa... Go. Kung ex kita at pinapanood mo to, wag mo na itong panoorin. Sa tingin mo, pinapanood ng ex mo yung mga stuff mo? Feeling ko kung ex mo ko, love mo pa din ako. Wow! Napaka! Pero you shared na girls would DM you because of your content. And hindi mo, na-mention mo rin ata na hindi mo naman goal magpa-cute. Yeah, Goal mo tama. lang is magpatawa. Tama, sa close friends ko yan. Oo, tama. Naka-story yan sa close friends. Pero, hindi mo ba rin nagigets na that's the appeal that you have? Hindi. Talaga? Hindi. Shit. Akala ko, okay. Context lang, hindi ko siya nilalabas sa content ko talaga kasi, Ano hindi mo nilalabas? I mean, hindi ko nire-reveal yung kinuwento ko sa inyo privately, Okay, sa close okay, friends. okay. Kasi, You don't wanna parang ang seem yabang kasi mayabang. pakinggan. Hindi naman ako, ito lang ako eh. Ito lang ako para sabihin nyo na, nag-DM sa akin mga girls. No, pero I think sinabi ko rin yun sa'yo nung sinashare mo na parang, but I get them. I get the appeal. Kasi not all guys are funny na hindi bastos. Kasi maraming guys na, from a girl's perspective, don't you dare cancel me. Maraming guys na sobrang funny, pero para maging funny sila, nagiging bastos sila. Or kailangan may degrade sila. But your jokes are like wholesome. And parang siya nagpapakilig eh. Alam mo yun? Yeah. Kaya feeling ko, may appeal ka rin talaga. Pahambul, nakakainis. Hindi, at this point, medyo naniniwala na ako na, okay, may appeal pala ako kahit papaano. Meron. Sa dami ba naman nag-share ng content mo? So, maraming nagko-comment thank you dyan. na lang ako kay Lord for the gift of humor na binigay niya sa akin. And height. And Matangkad height. po siya, guys. And height. So, kahit papaano Grabe ka naman. Hindi ka naman natin pangit, bababa. Melo. Ay, hindi. Hindi ko sasabihin na pangit ako. Okay. Pero hindi ko rin masasabi na pag in-example yung pogi, ako yung Oh my God. sa sample. Hindi ko sa sample sarili ko. Pag naglalakad. Oh, hindi ganon. Hindi ganon. Gets. Naririnig ko nga sa Pobla before, Oh. before yung medyo pumaparty era pa ako. Rinig ko lang, is that Melo yung funny? Wow! Na-offend ako. Hindi ba yung... Oh, Hindi ba alam hindi ba yung gwapo? Yung funny. Ganun. Yung funny. Uy, pero mas pipiliin ng babae ang nakakatawa kaysa sa pogi. Kasi maraming pogi ngayon, again, from a girl's perspective, na pag kinausap mo, parang walang laman. Parang kausap mo halaman lang. So I think girls would still rather pick the funny guy than the handsome guy. Hindi ko naman hinahangad na piliin ako ng maraming babae. Isa lang. Okay na. Isa lang, Dani. Isa lang. So, sorry dun sa babaeng yun kung nanonood ka man at mas nauna kong nakasama sa kama si Mel. Diyan! Hindi, may space for the Holy Spirit. Yeah. Landi. Pakibasa nga, Dani. Landi responsibly. Yan. So, kung lalandiin ko man siya responsibly. Feeling ko hindi naman siya nanonood. Busy yun eh. Tsaka, Wow. hindi ko alam kung may halaga ba ako sa kanya or I don't know. Naging sad boy ka ba ever? In real life? Hindi. Hindi. Oh. Ko siya pinapakita sa ibang tao. Ako lang. Hindi, totoo. Naging sad boy ako pero hindi ko siya pinapakita sa ibang tao. Lagi. Okay. Feeling ko gano'n naman lalaki. Parang ang dami namang lalaki na hindi talaga pinapakita yung side na yun. What do you think about guys and being emotional in relationships? Lalo na sa Philippines na
pinalaki kayo usually na hindi pwede umiyak, di dapat emotional, dapat strong, tough? Ako personally, wala naman akong problema maging vulnerable sa isang relationship. Pero dapat, ako alam ko kung kailan ako magiging vulnerable, magiging emotional. Kasi, Ano yun? Like may ano lang, may limit. hindi naman may limit. More on, kasi merong emotional na positive, merong emotional na hindi. That's true. Merong That's vulnerability na positive, merong hindi. Kasi yung negative side, di ba, yung emotional masyado, mabilis magalit, di ba? Hindi ako ganong klaseng tao. At saka ayoko rin yun para sa akin. Mabilis magalit. But merong times na kailangan ko rin ipakita yung vulnerability ko. Kasi sa isang partner, kasi nga, naniniwala ako sa isang relationship, partnership yan eh. Na kung kailangan ko na, kung nandun na ako sa level na kailangan ko ng tulong, magre-reach out ako or hingi ako ng tulong. And I think yun, di ba, ano yun? Vulnerability side naman sa lalaki. Pero, ikaw ba, in your past relationships, naiyak ka na ba at some point? Oo naman. Na iba't ibang dahilan, di ba? Naiyak kasi masaya. Naiyak kasi merong problemang sinusolve. Meron naman. Umiyak ka na before in front of your partner? Yeah, oo. Oo naman. Oo. Yeah. Sanay siya, nakikita niya akong, hindi naman sanay, pero ganun ako ka-open sa yung last ko na relationship. Very open ako. Kasi long term yun. Very open ako kung naiiyak ako, papakita kong iiyak ako. Ganun ako komportable sa kanya. Yeah, so speaking of showing your emotions, agree ka ba dun sa mga, marami kasi ngayon, lalo na sa generation natin, nagpapa-nonchalant, nagpapa-mysterious, hot and cold treatment, mixed signals. Do you think ba, dapat pang i-tolerate yon? Because honestly, ako recently, nagbigay ako ng landitip na huwag kang maging nonchalant, lalo na pag gusto mo na talaga yung tao. Because masasayang lang yung chance. So what's your opinion on that? Well, kami kasing mga misteryoso at nonchalant na tao, hindi naman namin yung ginagawa dahil, alam mo yun, para maging cool kami. Bakit yung ginagawa? Hindi ako intentional maging nonchalant, hindi ako intentional maging misteryoso. At the end of the day, alam mo, para sa akin, magpapakatotoo lang ako sa isang relationship. If totoong nonchalant ako, ganun yung personality ko. Kung totoong misteryoso ko, ganun yung personality ko. Okay. Yung pinapakita mo sa social media, hindi. Feel ko kasi parang part of that is true, but part of that is not. Kasi skit siya. Skit siya, yes. It's not the complete you. It's not you. Ganon. Eto na lang, sige. Speaking of kilig, so, paano mo nahanap yung, okay, feeling mo magiging kilig to sa content mo? Yun nga ang hirap kasi, Bigla mo na lang talaga siya naisip? Hindi ko nga goal magpakilig. Natural lang sa akin na mabilis makaisip ng mga banat, mga hugot. Pero hindi ko goal magpakilig. I'm curious though, kasi ako with my content, with my landitips, kunyari, naisip ko habang nag-shower, habang nag-grocery, habang nag-drive, may naisip ko landitip. Nino-notes ko siya. Oo. Kasi, so nino-notes mo rin yung sa'yo? Haba ng notes ko. Oh my God, same. As in, ang dami ko pang content na hindi pa na-shoot. Same. So ganun ka pala. Hindi kayong biglaan on the spot. Okay, shoot. Ganun. May ganyan din ako. Okay. Kung kaya kong mag-shoot. Okay. And surprisingly, yung mga ganun na bigla ko na lang may isip. Maganda din yung engagement. Ganun. Yun din, kaya rin ako natuto magsulat kasi meron times before na naiisip ko siya. Hindi ko siya sinusulat, nasasayang. May mga times ba na feeling mo cringe ka tapos pinost mo pa rin? Oo naman, dami. Marami. Oo, dami. Ang dami. Nagpa-viral yun? Yung mga Meron. Mga nagpa-viral. Ang dami. So, I think part yun sa work natin. Pero being cringe doesn't stop you na from posting content. No. Yeah. Eto, do you think flirting is more about words since mabanat ka online or more about energy? The vibe you give the person. Kung pipili lang ako sa dalawa, vibe. So parang kahit di ka nag-uusap? Kaya kong makipagharutan ng non-verbal. Wow! Oh my God!
Paano yun? Pasample isa. Dali. Baka ma-apply ko. Baka maging landitip Hindi, yan. mahirap siya ituro kasi... Pero, kung yun lang dalawa yung choices, vibe or true salita. Pero pwede naman pagsamahin eh. Oo. Di ba? Oo. Wala kayong makikita sample. Wala kayong makikita sample. Oh my Very God. creative nga ako lumandi. Oh my God, I'm so curious. Pwede ka actually makakuha ng number or Okay, IG. wait. For example, skit to. Paano ka, kunyari gagawa kang skit na hindi ka nagsasalita, paano babanat yung Melo na nasa skit? Natatawa ako. Promise, kaya ko siyang gawin, pero ayoko siyang gawin dito. Ang dami nang pumapasok sa isip ko. Pero ayoko siya. Grabe, feel ko kung gumawa ka pag pwede ka gumawa ng libro, ang dami mong malalagay doon. Feel ko nga pwede ka rin maglandi tips eh. Fun fact, i-reveal ko na at ilalaglag ko na. Yung kuya ko is, kuya ko is a love coach before. Oh wow, like certified. Hindi ko alam kung certified siya, pero... Sobrang creative nyo talaga. Illegal yung ginagawa niyong paglalove Sobrang coach. creative nyo. Pero... So, lumalaki ako. Nakikita ko siya. Lumalaki ako. So para siya si Hitch. Yeah, yun. Yun yung trabaho niya. Gosh. Yun yung trabaho niya. Like people pay him? Yeah, oh. Wow! What year was this? 2012. Wow! Oh my gosh, may real life Hitch pala sa Philippines. Oo naman. Meron pa ibang ganyang movie. Si Ryan Gosling. Basta may ganyan si Ryan Oh Gosling. my God, if you guys haven't watched yung Hitch, ang Will fun, Smith. ang fun ng movie na yun. Kasi parang, di ba, tinutulungan niya yung iba mag-find ng love. Yeah. So, binibigyan niya ng tips, binibigyan niya ng advice, tapos gina-guide niya through the dating process, ganun. Hanggang sa siya na yung napunta sa position na kailangan niya magpasikat sa girl. But anyway, it's a nice movie. Pwede pala yung ganun. So yung utol ko, lumalaki ako na pag may crush ako. Tinatanong mo siya. Ito yung sinabi sa akin. Yung sasabihin ko. Oh, Sabihin mo to. Yun. Hanggang sa siya na yung nainis, sabi niya, alam mo, magbayad ka na lang sa akin. Ganyan. Parang ganyan yung sister ko sa akin. Oh my gosh, technically pwede ako maging ganyan eh. Pero baka makancel kasi ako na wala siyang certification. Pero Patago nagpapabayad. natin siyang gagawin. Illegal. Oh my God, that's so cool. That's so cool. So- Pang ilan kang bunso ka, no? Ilan kayo magkapatid? Tatlo. Okay. Gitna babae. Okay. So feeling ko, unconsciously, lumalaki ako na may nadala ako dun sa... Kasi siya yung role model kayo. Siya yung madalas kong kasama. So, feeling ko may nadala ako dun hanggang sa paglaki ko. Kaya yung mga ganitong banat-banat, part yun medyo natural sa akin. Eto, willing ka ba i-share to? May weird encounter ka na ba with someone who met you from online? Like, kilala ka niya online, tapos nakita niya kanya in real life? Date o hindi? Any? Meron actually. Mm. Galing ako sa namin, sa office namin. May pupuntahan ako. May bibili na ata ako. So, bumaba ako. Ganyan. Naka-shades ako nito Wow. Hindi kasi, maliwanag Celebrity. Maliwanag. Hindi dahil ayoko makilala ako. Maliwanag kasi. Tsaka lagi ako nag-shades kasi yung mata ko, sensitive. Mapungay ang kanyang mga mata. Chari. Hindi marunong tumingin sa iba. Sige. So, bumaba ako sa office, tapos biglang may nagtanong sa akin, Boss, alam niyo kung saan to papunta? Hinawakan ko talaga, tinignan ko yung phone niya. Kasi nag-effort talaga ako. Try mo to, punta ka dito. Tapos gano'n, ganyan. Sige po, boss. Tapos pwede na rin magpa-picture. Oh my God! Lalaki to babae? Lalaki. Ang funny naman niya. Talaga ba? Ang cute. Talaga ba? Talaga tinarget niya na ikaw yung tanongin sa lahat ng pwede tanongin. Tapos biglang pa-picture. Yun nga eh. Wow. Tapos sabi ko, sige. Ang makulit pa doon, sabi niya, pwedeng patanggal ng shades. Inutusan ka pa. Oo naman. ng shades. Oo naman. Kaya ako nakwento yung shades part. Kasi Okay. may ganun na Ang twist cute pa. naman. So both girls and guys recognize you from your content. Oo. Oo naman. May nagkaya na sa'yo makipag-date? Bawal ba? Hindi naman bawal. Oh. Yun yung mayabang kong reaction na. Sorry, hindi ko nakuha. Oh my gosh. Ang dami.
Wow! Ang pogi mo talaga. Weird talaga. Thank you Lord sa humor na to. At sa height. So, technically, marami kang options. Ikaw ngayon yung collect sa Hindi life. ako Hindi ka nagko-collect. hindi ako nagko-collect. So may mga nasa DM mo talaga, hindi mo nire-replyan. Nagre-reply ako as much as possible. Hindi para landiin sila pabalik. Para mag-thank you sa support. Wow. Pero may first message sa'yo na malandi talaga. Oo naman. Oh my God. Sample. Hindi ko, basta madami. Naiya ako. Pasilip. Reaction lang, hindi ko babasahin. Hanap tayo Meron ng mga nagsisend pa ng selfie nila eh. Oh my gosh! Nag-update agad. Nag-selfie agad. Oh. Hindi pa kayo Ang pogi mo, Melo. Funny. Oh my God. Funny, hindi po. Basta, hindi ko na Ang tangkad mo. Ang pogi mo. mahirap hanapin yung mga weird. Pero, as in, gaganon talaga tayo dito dati. And guess what? Instagram pa lang to. Wow! So, iba pa yung sa TikTok. Oh! Hindi, You guys are crazy. Baka mamaya mga nanonood pala ng Landi Tips ko yung dumadamog sa'yo. Meron nagme-message sa akin, nanonood ng Landi Tips mo. Oh! Ano sinasabi? Mag-ano na daw tayo. Mag-collab? Oo. Ito na po yung collab. Pero hindi ko siya, ayoko siyang ipagyabang kasi hindi naman siya kayabang. Siya yabang, tinanong ko na. Masarap lang siya minsan sagutin na, bro, dami. Kasi totoo naman. That's crazy. Kasi nakwento niya rin yun sa amin, si Melo. Nakwento niya yun sa amin ni Jomar. Tapos, parang yung pagkasabi mo talaga, parang di ka makapaniwala. Kasi akala ko normal siya. Tapos parang nakalimutan mo atang nandun ako sa room. Tapos kay Jom mo kinikwento. Tapos tinanong mo ba si Jom kung merong nagsislide sa DM niya? Tapos parang sabi niya wala naman masyado. Tapos parang dun ka nagtataka na, di mo alam kung bakit. Ganon. Sabi ko, bro, ang weird talaga. Tapos sa sobrang funny, binidyoan ko siya. Tapos sabi niya, huwag mo masasabi. Para kay Jom lang yun. Yung pagiging nonchalant, mysterious ko nawala eh. Nagbo-voice talk kami tapos nandun pala si Danny. Oh my gosh, it's so funny. But that's so interesting though. Like, I actually admire na kaya mong parang going private then a huge part of your life. Kasi content creators tayo. Ako kasi open book ako ever since before I became a content creator. Alam mo yung uso pa yung Snapchat, yung Twitter, lahat sinasabi ko dun. Kaya parang nagugulat ako. Ngayon lang ako nakamit ng content creator na super private. Talaga ba? Oo. Hindi naman ako super private. Sakto lang. Hindi naman. As much as possible, nag-share ako pa din. Nung feeling kong may pake yung audience ko. Kasi hirap pigain. Lalo na in this aspect. Kasi I feel like all my past guests talaga, ma-share sila. I-share ko rin, i-share ko sa kanila kung bakit mo nababanggit yan na medyo mahirap akong pigain in terms of sa love life. Kasi nga, as much as possible, kung paano ako sa magiging relationship, gusto ko as much as possible, isa lang yung may access. Wow. So, anong message mo sa future wife mo? Swerte mo. Joke lang. Hindi, pero ang gusto ko talaga, since nabanggit ko nga kanina na kung magkakaroon man ako ng next girlfriend, gusto ko yun na yung last. Syempre, gusto ko rin i-make sure na gagawin ko lahat para maging swerte rin naman siya kahit papaano, di ba? Kasi technically, ako rin yung magiging last boyfriend niya pag nangyari yun. So, babawiin ko na lang sa trabaho ko, ganyan. Sa alaga. Wait lang, paano kung ma-offeran ka ng opportunity sa showbiz, tatanggapin mo? Depende. Paano pag love team? Love team? Pwede pa ba ako doon? Hindi ako maniniwala. Why not? Hindi ko alam. Hindi ako maniniwala na mabibigyan ako. Pero what if nga? Tatanggapin mo? Oo naman. Bakit hindi? Wow, love team ha? Kasi opportunity yan eh. Tsaka, feeling ko lang 20s, 25 ako ngayon. 20s to 30s. Kung ano man yung opportunity na mabigay na wala naman akong inaapakan tao, di naman illegal at immoral. Bakit naman hindi? Oh my gosh. So what if ma-invite ka sa Love on the Clock Season 2? Wah, tatanggapin mo? Hindi ko pa siya napapanood, sorry. Ay! Fake friend! Fake joke lang. Hindi ko pa siya napapanood kasi I'm too busy preparing sa kasal ko. Okay. Sige. Nag-iipon ka na? May wedding fund ka na? Yeah. Hindi nga, ito to.
OA naman. OA naman, Dan. Hindi, may ibang tao kasi na gano'n. Hindi pa nila nami-meet yung the one. We! Oo, may wedding fund na sila. We! Uy, pinag-isipan, gagawin niya na yan. OA yun masyado. Talaga ba? Oo, yun for you? Sa stage ko, sa life, parang Okay. ang OA niya pa kung gagawin ko yun. Okay. Uy, pero yung iba, high school pa lang sila. We? Nag-iipon. Oo. For wedding? Oo. High school pa Wow. lang sila. Hindi pa nila nami-meet yung babae. Nag-iipon na sila for the wedding. Grabe yun. Antindi nun. Tsaka parang this is people I know from church. So basically, Christian sila. Tapos the guy, kinuwento niya sa amin na high school pa lang siya, may nag-iipon na siya ng money for his future wife. Tapos sa sobrang laki ng naipon niya, by the time na kinasal sila, so okay na yung kasal, walang ginastos yung babae kasi nga may ipon siya since high school. Meron na rin siyang ipon pang bahay. Wow. Ganun Very ka, responsible. Very, hindi ako ganun. I'm careless with my money. But like, imagine, someone can do that. A man can do that. Sure. Lalabanan ko yan. Sorry, medyo competitive ako pagdating sa kasalan na yan. Kaya kong diskartehan kung bukas magpapakasal na ako dun sa crush ko. Didiskartehan ko, magpapa-ex-deal ako. Ex-deal kay father. Ex-deal kay what? Church. Ex-deal sa flowers. Uy, kaya yun, feel ko. See? May sasagot nun sa'yo, Ex-deal sa wedding ring. Ex-deal. Oh my God. Sa inyo na yung wedding fund nyo. Ex-deal lahat. Ay, nako. Okay, sige. Bago ko po sabihin, I do, gusto ko po batiin yung sponsors natin for today. Si Father. Ang funny nun! Oh my gosh! What if magkaroon ng movie na ganun? Na parang sobrang... Lahat ex-deal. Yeah, like content creator life. Na lahat na lang... Gusto ko nga man, actually naghanap ako ng ganyang movie na content creator life. Pagawa nga po, pakast kami. Salamat. Oh, yeah. Nananawagan Yes, po kami please. sa writers ng Yeah. Star Magic, Yeah, hello Star po. Cinema. Hello po. Kung Yeah, gusto niyo po magka-movie na ganyan, Yeah. paki-message na lang po kami. Salamat. Kahit 3 seconds shot lang na okay na po. Cameo pala. Hindi, pero ito, meron bang ever girl na bumanat sa'yo na gumana? Gumana. Since magaling ka bumanat. Define gumana. Gumana, like kinilig ka. Kinilig ako. Ay, mabilis lang ako mapakilig. Talaga? Oo. Okay. So, Pero hindi siya yung kilig na may meaning. ay yung kilig na may meaning. Oo naman. Meron. Ano? Naalala mo? Hindi. Pero meron. Yung feeling lang yung naalala ko. Ay, wow. Ano to? Friend or nakilala ka from online or... Basta meron. Ang hirap! Basta meron. Guys, kapag naging kaibigan nyo si Melo, masaya kasi magugulat ka na lang na, ganun ka pala. Kasi dami talagang secrets. Parang Pandora's box na kailangan. Grabe, hindi naman ng maraming secret. Di ba private? He's private at this time. Responsible lang sa pag-share. Kasi nga, landi responsibly, di ba? Hindi. Feeling ko din, ito rin, tip ko rin yan sa mga lalaki. Gamitin ko yung term na kiss and tell. Tama ba? Kiss and tell. yeah. You don't kiss and tell. Tama. Kiss and tell is kapag may ginawa ka with someone, hindi mo siya i-share sa ibang tao. Basta kung lalaki ka, huwag mo masyadong i-share too much yung... Oh, boring. Wag. So fun Hindi, to be a girl. sa friend mo na lalaki. I mean, sa mga circle of friends mo, huwag mo Okay. masyado siyang i-share kung ano man masyado na yung ganap nyo. Hanggat hindi pa sigurado, guys. Baka ma-jinx. Naniniwala ka sa jinx? Naniniwala ka sa third eye? Evil eye? Evil eye, third eye. Iba pala yung third eye. Evil eye. Naniniwala ka sa ganun? Hindi 100% pero medyo. Kaya hindi ka masyadong rin. Hindi, tsaka mas masarap kasi, ito kasi yung Ano yung masarap? scientifical explanation kung bakit mas masarap siya i-share kapag totoo na siyang nangyayari. Kasi kapag sinishare mo siya na hindi pa naman, wala pang kasiguraduhan, pero shinare mo na siya, meron ka ng dopamine na nalalabas doon. Oh, Yeah. you learn something new every day. So, paano kung hindi pala magkatotoo? Mas lalo ka madidisappoint. Versus, sure ball na, ayan na, dun mo ngayon i-share, mas maganda yung dopamine na malalabas mo. Wow, may ganon. Smart pala to. Ano ka? Ay, type mo ba smart? Hindi. Or hindi Mga nagmamatter type ko? yun. Smart. Oo. Number 1, ano ko yan? Dapat matalino. Turn on. So kung stupid ka, wag ka nang mag-DM sa kanya.
Huwag mo nang tangkain. Landiin si Melo. Hindi kasi minsan meron akong weird na mood na gusto kong pag-usapan yung mga malalalim na bagay sa Like Nat Geo naniniwala ka ba? levels? What? Nat Geo levels? Naniniwala ka ba sa UFO? Mga ganyang level? Mga ganun. Tapos mag-ano kayo? Oo, na dapat kung ano man yung sasabihin mo na reason o man o hindi, dapat kaya mo yan I-defend, back-upan i-justify. with facts. Wow! Yeah. So mahilig ka magbasa ng almanac dati? Dami. May ako mag-research. Wow! Like in your spare time? As in, very curious akong tao. Pag meron nga akong parang sinearch recently, sobrang random lang. Paano nabubuo yung tulay sa dagat? Kasi paano na binubuo yun? Di ba? Meron pa ako, paano nagagawa yung potato chips? Mga ganyan. Galing ba siya talaga sa Grabe, patatas? ano yung tsura ng utak mo? Ewan ko. Laging tumatakbo. Feeling ko kailangan siyang patakbuhin. Kasi pag hindi ko siya napapatakbo, nawawala yung momentum. So, pati siya tumatakbo sa utak. Wait lang, ano yung last sinerch mo related to Lande? Mayroon ka bang sinerch na gano'n? Meron. Ano? Meron. Kung valid ba yung mga actions na gagawin ko sa ganitong level ng status namin dalawa. Okay. Tinatanong mo ba minsan si ChatGPT? Yeah, oo naman, madalas. ChatGPT? Wow, parang best friend mo. Parang best friend ko na kasi si ChatGPT. Ako din. Hindi lang sa love life, sa business decision, Hindi, therapist ko sa na si career. ChatGPT. Yeah. Sa health nga din eh. Oo. As in, sinasend ko sa kanyang picture ng before, after 1 month ng katawan ko, may progress Wow. ba? Ganun level. Ano tinatanong mo? Anong prompt mo? Kasi kakausapin mo siya bilang tao eh. Hindi mo siya utusan. As in tao. Parang ChatGPT, casual lang. Para ka lang nagtatanong sa tao. Ito pa, try nyo to kay ChatGPT. Para malaman yung match kayo ng partner mo ngayon. Picturean nyo yung dominant hand nyo sa kay ChatGPT. Kaya niyang basahin. Ano? Tapos, picturean yung dominant hand. Oh. Send kay ChatGPT. Tapos tanong mo, ano yung personality ko? Pwede mo bang explain anong klase akong tao? Hindi joke yan? Yeah. Ginawa ko to hala, Jom. Tapos nagulat sila lahat. Pipicturean mo? Gawin ko nga ngayon. Okay. Nagulat sila lahat na mostly yung sagot ni ChatGPT, shucks, ako to. Ganun Gawin ka. ko nga. Gawin ko ngayon gawin. Ganito. As in ganito. Tapos, Tanong mo siya, ano yung personality ko? Anong klase what's akong my tao? personality? Hindi. Ano yung personality nitong kamay na to? What's... Sorry, Tagalog ako may pag-usap kay ChatGPT. Talaga? Pwede. Ano? Huwag mo sasabihin kamay mo yan. Anong personality ng kamay na to? Anong klase siyang tao? Ganyan. Englishin mo na lang kung English kayo mag-usap. Okay, sabi niya, gentle palm reading energy, personality read, not fortune telling or facts about your life. So based on the shape of the hand, plus fingers, plus lines, ito daw yung vibe. So overall personality, warm, observant, emotionally intelligent, pero may sariling mundo. Baliw pala. This is the kind of person who feels deeply but doesn't overshare. Mali agad! Mali. Oversharer. Mali. Hindi maingay. Maingay ako, Melo. Pero may presence. Pati nga ng kamay mo. Gets. Why? Kailangan may Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sa amin, ilang beses ko na siya nagawa for some reason. Pero yung first impression mo sa akin, maingay ba? Hindi. Or baka first impression kasi to. First impression ko sa'yo maingay. Okay. Saan ba tayo una nag-meet? Yung kay Jada. oo. Si Jada. Hindi, tsaka napapanood na rin kita. Tsaka nababanggit ni, yung araw na yun nabanggit ni Jom na. Andun naman yung ayaw. Sabi ko, pupunta lang ako pag pupunta ka, Jom. Andun si Danny, maingay yun. Ganyan. So, alam ko na maingay ka. Joma. Okay. Ito pa. Grounded, practical, pero hindi cold. May strong sense of responsibility. Landi responsibility. Thoughtful, detail. Mahaba ang fingers. Dapat Especially, data may flash. Parang Dapat may kasi flash? malinaw. Sige. Malinaw. Last Pag ito, hindi ako maniniwala sa mga pinagsasabi. Huwag ka na maniwala kahit kailan. Nakalagay pa dito, mas mahaba at mas slender ang fingers. Communicative, expressive, socially intuitive. Ito, agree ako dito. Magaling magbasa ng mood ng tao. Uy, this is true. Medyo spread ang fingers. Independent thinker. Uy, dapat pala may flash.
Dapat malinaw. Yun lang. Dapat Malinaw. Parang sa love. Wow. Hindi people pleaser. Ay, hindi. People pleaser ako. Huh? Ngayon, hindi na masyado. Values, freedom, and choice. That's true. This is someone who likes connection but hates being boxed in. That's true. I'm so interested. Why is this so cool? Alam mo ba, nasabi sa akin before, Oh. na kapag yung parang yung kamay natin, nag-change din siya yung palad natin. Huh? Yeah. The lines? For example, basta may nagbabago daw. So, ang sabi sa akin, for example, may ginawa kang bago sa sarili mo. For example, nagka-abs ka. Ganyan. Nagbabago rin daw yung kamay sa palad. Oh, that's so cool. Ano yung heartline? Ayun ang di ko na alam. Di mo alam. Sabi kasi dito heartline, curved and expressive. So that means affectionate, romantic, expressive sa emotions, marunong magpakita ng care. Wow! Pero dahil hindi chaotic ang line, hindi dramatic lover, more on reassurance, lambing, and Uy, may lambing. Lambing and presence. That's so cool, guys. Try niyo yun. ChatGPT. Gawin niyo yung dalawa ng partner mo or sino man kasama mo. Tapos check niyo kung match kayong dalawa. Like similar? Similar? I mean, or compatible? match kayo, compatible kayo. Ang galing kasi i-gaslight kayo ni ChatGPT. Sabihin niya, yeah, sobrang match kayo, ganyan. Malungkot ka kung pati si ChatGPT hindi ang sinabi. I-gaslight niya kayo. Best gaslighter yan si ChatGPT. When did you realize that you wanted to be private or you wanted to keep a part of your life not shown on social media? Nung bata ka pa ba, private ka na? Nung bata ako, mas ma-share ako before. Okay. So you learned the lesson the hard way. Not sure if the hard way. Pero lumalaki lang ako na mas na-enjoy kong makinig kesa ang mag-share. You're a listener. I think so. Wow. Pwede pala itong counselor. Counselor Melo. Di alam ko kasi na yun yung gusto ng mga... Sinapsychologize mo lang pala yung mga babae. Nagbabasa ka ng mga ganun, no? Hindi. Where? Hindi. Or you ask the experiences of girls tapos nalalaman mo kung paano sila. Nagigets ko lang. Okay. Nagigets ko lang. Feeling ko kung meron akong red flag Okay. Ano yun? na hindi ko pa nare-reveal sa kanya ng podcast. Kung meron akong red flag is magaling ako mag-pretend. Magaling ako mag-pretend na okay ako kahit di naman. Na okay ako kahit namimiss ko na siya. Hindi. Pero seryoso, feeling ko kung meron akong red flag, kaya ko mag-pretend na... Kaya mo magpanggap na di mo siya gusto? Gano'n. Hindi naman. Pag gusto mo, napapakita mo? Kaya ko mag-pretend na ginagawa ko yung isang bagay na naturally ko siyang kunyari ginagawa pero ginagawa ko siya kasi alam kong gusto mo siyang makita mo. Kasi alam kong gusto mong makita na ginagawa ko yung bagay. You are my thesis. Bakit? Kasi inaral ko how men used flirting styles to deceive women. Pero hindi ko siya ginagawa to manipulate. Okay. It's okay. tawag doon strategy. You just want to make the girl feel good. Strategy, yun lang. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang... Bagay ka pang artista, man. Any agenda. Wala akong any agenda. Bagay ka pang artista. Ikaw yung sasabihin na, showbiz naman masyado nito. Hindi nag-share. Tiyo? Shinare ko na nga yung red flag. Feeling ko kaya mo nga magpakilig ng mga fans eh. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi ako pang ganun. Feel ko kaya. Mas kaya ko silang trash talkin. Ganun. Mas kaya kong... Comment nyo nga kung you guys also see him like in your FYP. And by the way, I think you can mention na you're gonna have a community. Yeah, kailan ba ito This is ma-upload? out ng Feb 8. Feb 8. So, meron kami sa February 13. Tawag namin sa Lambing Day. Para at least ma-experience mo yung feeling na minamahal ka bago mag-February 14. Well, hindi siya... So, ikaw magpaparamdam sa kanila. Wow! Magtutulungan kami lahat. Magtutulungan kami Okay, lahat. maglalambingan kayo. Yeah, lambing day ang tawag namin doon. Makasali nga. Ano ba yan? May bayad ba yan? Meron eh. Pero sulit. We'll make sure na yung binayad is hihigitan namin yung may experience na yun. Okay, so paano sila magsa-sign up? Siguro pag naka-upload na tong video na to, naka-post na yung Yes. poster, yung instructions paano mag-register sa Instagram ko at I'm Melo Aguilar. Kailangan daw mag-send muna ng selfie kay Melo.
Hindi na, kahit magkikita naman tayo. Oh my gosh! Anong parang projection mo? Gano'ng karaming percentage ng babae versus lalaki yung nandun? Gusto ko sana 50-50. Oo, para sila yung maglambingan. Oo. Wow! Speed dating event pala ang Kasi, ginawa. Hindi, yun ang hindi yun ang nakalagay sa poster naman. It's not a speed dating. Hindi siya single dates, Okay. single day event. Kasi open pa rin sa couple na pumunta. Okay, Kaya siya nice. 13. Pero yun nga, hindi siya single event, pero may high chance na, alam mo yun, May pag mahanap may ka type ka doon, tutulungan kita. Ay, yun naman pala. Naging hitch for a day. Feeling ko kaya ko magpaka-hitch, pero ayoko siyang... What? Ikaw, Dani, anong red flag mo? Kasi ako lang nag-share ng red flag dito eh. Siyempre, podcast ko to eh. Grabe yung red flag na yun. Baka pag-iisipan ko pa kung ipapashare ko yun. Kasi... Oh, mo parang di naman siya. It's not that bad. Anyway, my red flag. What? Actually, ilang beses ko na rin ito nasabi dito sa podcast, hindi ko sure kung how I will be in a relationship now. Kasi last relationship ko 7 years ago. Wow. I was a teenager. I was in high school. So imagine, 17, of course, syempre nakakaya naman kung di ako nag-grow as a person, di ba? So nag-grow na ako as a person. I actually also forget how I am in a relationship na. So hindi ko alam. Pero red flag wise, oh my God. Siguro pag sobrang galit ako, may masasabi akong hindi ko naman completely minimean. Pero masasaktan ka. Sasabihin. Oh. Pero, nagsisorry naman ako. Mabilis din ako mag-sorry. Like kapag hindi ako nakakatulog na maayos kasi kapag magkaaway. Ganon. So, kailangan nasa-solve siya agad. So, yung toxic doon is, ako yung gumawa ng away. Pipilitin ko mag-sorry para patawarin mo ako. Tapos magagalit ako pag di mo ako pinatawad. Wow. Ganon. yun ang aking red flag. Ano naman yung parang top green flag mo na kaya mong ipagyabang na Super supportive ako. Feel ko rin makikita yun sa, as simple as, kunyari, if I like the project na binigay sa akin ng brand, sobrang dami ko ipopost. Kahit hindi naman kasama sa scope of work, kitang-kita yun feel ko kita naman yun ng mga brands. Lalo na, for example, Love on the Clock. Ever since na-release yung first episode, lahat ng post ko, mapapansin mo, puro Love on the Clock. Hindi na ako napag-post ng Landitip, hindi na ako napag-post ng podcast, puro Love on the Clock na siya. And even in other, feel ko super passionate ako and super supportive ako kapag gusto ko talaga yung, like, mahal ko yung tao or mahal ko yung trabaho or mahal ko yung ginagawa ko. That's my top green flag. Ikaw, what's your top green flag? Ano nga pa yung top green flag? Tinanong mo, di mo alam yung sa'yo. Kala ko podcast ko na to eh. Pero yun, di ba nakwento ko sa'yo kanina na fantasy ko, na yung boyfriend ko, sinusupport ko. So, whatever career pa yan, kung director ka, dun ako sa set mo. Like, kahit buong araw yan, gusto lang kitang panoorin, nagdidirect. Like, Guys. parang cut! Ganon. Sige na! Or parang kunyari, singer ka, nasa stage ka, gusto ko yung feeling na nasa side ako. Parang, So, bibigla ka niya titignan. No? Shout out to my tapos gagawa niya na ako my na Aya kanta. cakes right there. That's my Aya, oh. Ano yun? Aya! Ano yun? Hindi niya alam yung Aya. Sorry. Ano yun? Magandang babae, Aya. Okay. Aya cakes. Iya cakes? So yun, yung ganon. Or like, maging girlfriend ng basketball player or football player. Gusto ko talaga mag-cheer. Fantasy ko yung yung go sexy. Kasi feeling ko rin, love ko yung feeling na sinusupport ako. So yun yung love language na both giving and receiving ko na support ba. So you're gonna be lucky if you're my boyfriend because support all the way. Number here, click the link below para sa registration. Ay, kung napapanood nyo to, meron din po akong billboard sa EDSA. May pangalan naman ako doon. So, oh my God. Ikaw. Iniisip ko na nga kung ano ba yung green flag ko. Gusto mo manghingi na lang ako feedback sa... Hingi na lang tayong testimonial. Sige. Wow! Ang kapal! Ilang tao ba gusto mo hingin natin ng testimonial sa green flag ko?
Alam mo ba, naisip ko, sa sobrang daming mga red flags ngayon sa generation natin, parang gusto kong gumawa ng database. Cancelable siya if you think about it. But like, alam mo yun, database para maiwasan kung sino yung cheater. Both for guys and girls. Para maiwasan kung sino yung mga nagsisinungaling. May reviews ba? Anonymous. Pag search mo, Melo Aguilar, hindi naman bumabanat sa date. Melo Aguilar, top green flags. Uy, top red flags. Diba? Uy. Isipin mo, parang galing. Pwede Para pwede maiwasan mo yung mga dapat iwasan. Pero mawawala kasi yung magic, yung experience na totoo getting to naman. know. Totoo naman. So, ano nga green flag mo? Sa tingin mo? Reassuring, tama ba? Ma-words of affirmation ka. Depende pag mahal ko. Okay. Kung ano yung need niya. Pero, yun, reassuring. Of everything will be okay. Wow. Parang therapist talaga. Bakit naman? Wala, parang pag ako kasi, I'm a type of overthinker. So, kung sasabihan ako na everything will be okay, sabi mo eh. Kasi kung hindi, gagawin ko ng paraan para maging Wow okay. naman. Ganun akong klaseng tao. So, you will drop everything to help her. Depende sa sitwasyon kasi depende sa sitwasyon. Pero kung sasagutin ko, kung gagawin ko yung gagawin ko yung red flag ko na kung ano yung gusto nilang marinig. Ay, oo, I'll drop everything just for that. Yeah, of course. Ang hirap ng red at green flag mo. Parang, shit. Complimenting eh. Parang, Di, pero inaamin ko to sa relationship Parang naging open na, oy, ganda yung red flag ko. Tapos nagiging humor na lang siya. Kasi naniniwala ako, lahat naman ng tao may green flag and red flag. totoo. Ako, pag kunyari, nagkikwento sa akin yung friends ko ng, kunyari may bago silang dinedate, ang una kong tanong, ano red flag nila? Kasi kapag wala silang red flag din yun. Kasi mamaya lalabas yan. Sooner or later. Kasi mas maganda yun na aware ka sa red flag mo. Totoo. Yun naman yung importante. Aware ka ba sa red flag mo? May ginagawa ka ba about it? Ganun. That's true. Okay. Ito na lang. Kung may sasabihin ka sa sarili mo, 10 years, your 10-year self, younger, ano yung sabihin mo sa kanya? 10 years younger? When it comes to love, lande, relationships. Ilang taon ako nun? 15. Oh my gosh. Actually, sa kanya ako magpapa-coach ako sa kanya. Magpapatulong ako na, bro, I think kailangan ko ng tulong mo kasi... Mas malakas loob niya? Ganon? Kasi yung 15 years old na ako, feeling ko, wala siya masyadong risk to do anything. Alam mo, para gawin yung... What do you mean? Explain. Mas overthinker ako ngayon kesa nung 15 years old ako. I mean, I feel like it comes with age. Kasi ngayon, mas marami na tayong responsibilities. Mas marami and ng experience. risk. Carefree pa si 15-year-old carefree self. si 15 years old self. Carefree pa siya. Ngayon kasi ako, wala namang masama mag-ingat, diba? Wala namang masama pag-isipan. Pero minsan sumasobra na ako sa pag-overthink. Kung okay ba to? Okay ba to? 25 pa lang naman ako. Hindi pa naman yun masyadong matanda para masyadong mag-overthink. Pero sabihin ko sa kanya, kung may sabihin ako sa kanya, good job. Wow. Proud ka sa 15-year-old self mo. Medyo lang. Hindi gaano. Yeah. Kasi you made mistakes naman when you were... Oo naman. Dami. Okay. At least aware. Aware ka. So, would you say now who you are now, it's because of your experiences in the past? Oo naman. Okay. So, anong top one na learning mo? Ay, kung bibigyan mo ng landi tip yung 15-year-old self mo. Okay. Meron. Yeah! Turo mo muna, landi tip. Landi tip. Para sa 15 years old self. Ba't ka ako nabubulol sa 15 years old? 15-year-old self. 15-year-old self. Feeling ko kasi magkaiba yung pinanggagalingan or intention ng paghanap niya ng love. Okay. Versus sa 25 years old ako ngayon. Okay. Kung saan nanggagaling. Feeling ko yung 15-year-old na ako is more on validation. Yung pinanggagalingan. But he's doing well. As far as I know. Nag-e-enjoy naman siya sa 15 years old na siya. Kung meron akong advice sa kanya or tip is kilalanin niya yung sarili niya. Kasi the more na nakikilala niya yung sarili niya, the more na minamahal niya yung sarili niya. At the more na minamahal niya yung sarili niya, yun yung natatransfer niyang pagmamahal sa taong nakapaligid sa kanya. Wow. No. Pwede ka inspirational, motivational speaker. Push. Eto, for your
35-year-old self, what would you want to tell him? Congratulations. I Wow. think at this point, kasal ka na. Yay! 35. San kayo ang bahay nakatira? Magbibigay ako ng advice? Or Hindi, kahit tanong, pwede tanong? Are you happy? Oh, grabe naman yun. Dati parang ang simple lang ng tanong na yan, but now parang ang Yeah, deep. oo. Kung are you happy? Adulting. So hard. Anyway, okay. Do you have any last words? 6'7". No! You're so Gen Z! What does 6'7" mean? 6'7". Ay, nako. Sana nag-enjoy kayo guys with this episode. Sana may napulot naman kayo. Sana. Oh my Kasi, gosh. alam niyo, hindi ganito usually episodes ko, but I feel like fun din naman siya. And marami kayong makukuha ang tawa ko kasi hirap naman kasi si Melo puro ano. Anyway, but yes, thank you so much for listening. Do you have any more? Thank you so much then for inviting me here. course. Super ang ganda ng set mo. Talagang pinag-important. My hope for this podcast is sana Masama ko yung crush ko sa kama. Charot. Hindi. Mali. para mag-podcast. Dapat Para nagtungo mag-podcast. ng Para ganun. mag-podcast. Yeah. Ang- Without this, ano. Yeah. More success sa podcast ni Danny. Thank Kasi you grabe so yung effort niya, grabe yung hard work niya. Kung di nyo naririnig, parang may sakit pa siya ngayon. So, grabe yung effort niya dito. Siyempre para sa'yo, para pasok sa schedule mo nga, di ba? Melo Aguilar Ako na nga yun eh. mag-a-adjust, sabi ko eh. Ako na eh. 5'5" eh. Pero yeah, again, thank you so much. Sana na-enjoy nyo. Sana may nakuha kayo kahit pa paano. Yes, thank you so much for agreeing to guest. And thank you so much for sharing what you want to share. And my red flag. And your red flags most especially. Thank you so much for watching or listening, guys. In this entire February, super dami pa nating special guests. And I feel like marami rin kayong matututunan from them. Marami kayong makuha realization. So feel free to leave a comment if you had a realization from this episode. And yun, still keep on sending your dilemmas in my DMs if you have. I'll try my best to reply to them. And ayun, kung di naman ako nakakapag-reply, binabasa ko pa rin siya. So, yeah. Do you want to plug your social media? So, kala ko kasi wala na akong sasabihin. Sorry. You can follow me at I'm Melo Aguilar on Instagram, TikTok, at Facebook. Okay. Same lang yun Yeah, lahat. same lang. Okay. Kasi makakalimutin ako ng username tsaka password eh. Oh my God, hindi ka pala pwede mag-podcast, no? Hindi ka pa share eh. Yeah. Gets. Okay, so also follow me on all social media accounts. It's at Danny Bonvenida on TikTok, Facebook, and Instagram, DANIBUENVENIDA, and at Landian with Danny on Instagram as well. Don't forget to leave this podcast a 5-star rating para mas makita pa siya sa ibang mga feed. And follow. And yun lang. Sana masayang Valentine's nyo and sana makahanap kayo ng date this February 14th or within this love month or within this year. So that's all. Always remember to keep your head up high and learn from troubles that pass you by. Let's say Landi responsibly. 1, 2, 3. Landi. Landi. Sorry. 1, 2, 3. Landi Landi responsibly. responsibly.